Sarap ng sweet corn. Isa pa. Ay, hala, nagalit. Di naman ako tatamaan. Mama, si Jenny nang babato ng suklay, oh. Jenny, Jeff, pag-uuntugin ko kayo dyan. Sumbong-sumbong ka pa, ha? Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na may maraming kapatid at ako ang pinakabunso. Sabi ng mama ko, menopause baby daw ako dahil 41 years old na siya nung pinanganak ako. Tignan mo, Letty, ang pogi ng anak natin. Tara, gawa pa tayong isa. Ay, nako, Maurice. Tigil-tigilan mo ako, ha? Ehehehe. Baka makatadyan kita dyan. Di ko nasasama sa kwento yung panganay at pangalawa naming kapatid dahil nauna silang umalis sa bahay nung nag-asawa sila. Bilang bunso, masarap magkaroon ng maraming kapatid. Kapag bunso ka, maraming mag-aasikaso sa'yo bukod sa mama mo. Sila ate at kuya mo ang magtitimpla ng gatas mo. Ito nga pala si Ate Daisy, ang pangatlo sa aming mga magkakapatid. Sila rin minsan ang tagapalit ng lampin o diaper mo. At ito naman si Ate Daday, ang pang-apat sa aming magkakapatid. Oh, Jeff, boy, palitan ka muna ni ate ng lampin, ha? Huh? Baho. Lo, mas mabaho pa nga tayo mo kasi tayo ko eh. Eh, kung sampal-sampalin kaya kita. Subong kita kay mama dyan eh. At siya naman si Kuya Makoy, ang panglima sa aming magkakapatid. At dahil bunso ako, madalas akong pagtripan at gawing laruan ng mga ate ko. Isang araw habang wala yung mama ko sa bahay, pinakailaman ng dalawang ate ko yung bagong biling makeup ni mama. Tara, Daday, testing ko sa'yo. Daisy, ayoko. Baka mapagalitan ako ni mama, pinakailaman ko yung makeup niya. O, sa bagay. Naisip mo ba naisip ko, Daday? Oo. Jepoy, halika dito saglit. May makeup ang nga namin. Mama! Perfect. Ang cute niya. Para siyang manika. Talaga ba? Buisit na buhay to. Daisy, Daday. Alalagot, hilamusa mo sa Jeff sa CR, bilis! Dali-daling binalik ni Ate Daisy yung makeup sa taguan ni Mama at siya ang umarap kay Mama. Daisy, nagsaing na ba kayo? Magsasaing pa lang po, Ma. Teka, nasan si Jeff? 6:00 na. Hinihilamusan po ni Daday si Jeff sa CR. Sige, magsaing na kayo at magluluto na ako ng hapunan natin. Di ko talaga makakalimutan yun nung bata ako. Halos mabura na yung mukha ko kakahilamos ni Ate Daday sa akin. Matanggal lang yung makeup na nilagay nila sa akin kasi ginawa nila ako maniga. Ito naman yung childhood memory ko sa kuya ko. Meron akong laruan nun na pinapalipad at pinapaikot sa kamay. Tuwan-tuwa na ako nun kapag nakikita ko yun na lumilipad. One time habang nagpapalipad ako nun, biglang napunta sa bubong ng kapitbahay namin. Hala, lagot. Nung bata ako, hindi ko talaga alam kung paano ko makukuha yun. Tumatalon-talon pa ako nun kunwari kahit alam kong hindi ko maaabot yun. Oh, Jepoy, ano inabot mo dyan? Huh? Kuya mo ko yung laruan ko napunta dun sa taas ng bubong. Andun oh. Maya-maya, lumapit si Kuya mo sa akin. Di ka, apa ka sa balikat ko, dali. Yay! Tumuntong ako sa balikat niya, tumayo siya, at nabot ko na yung bubong kung saan napadpad yung laruan ko. Ano, abot mo na ba? Pinipilit kong abutin yung laruan ko kaso sobrang iksi ng kamay ko. Medyo malayo yung laruan ko kaya hindi ko pa rin abot. Hanggang sa may nakita kong patpat sa ibabaw din ng bubong na yun. Kaya yun yung ginamit kong pangsungkit sa laruan ko. Sige, baba ka na. Ang bigat ng itlog mo eh. Sobrang nag-enjoy ako nun sa pagiging bunso. Hanggang sa dumating sa pamilya namin si Jenny. Si Jenny ang anak sa pagdadalaga ng panganay namin. Pero tinuring ko na siyang bunsong kapatid ko. Yun nga lang napunta na sa kanya lahat ng atensyon na dating sa akin. Sa kabila nun, sinisika pa rin ng mama ko na maging pantay ang pagtingin niya sa akin at kay Jenny. Pag binilan ako ni mama ng bagong damit, meron din si Jenny. Pag binilan ako ng ice cream, syempre, meron din dapat siya. Ganun ang ginagawa ni mama para maiwasan raw namin ang inggitan sa isa't isa. Pero sa magkakapatid, hindi talaga maiwasan makaramdam ng inggit. Isang araw, umuwi galing Batangas si Ate Daisy at meron siyang dalang pasalubong na laruan na luto-lutuan para kay Jenny. Nagtaka ko na bakit si Jenny lang merong laruan at ako'y wala. At sa pagkakatanda ko, yun yung first time na nakaramdam ako ng inggit kay Jenny. Kaya tinanong ko sila mama at si Ate Daisy. Bakit si Jenny lang binilan yung laruan? Ako wala. Daya. Pambabae kasi luto-lutuan. Kaya hindi na kita binilan. Bakit di nyo ko binilan ng ibang laruan? Wala na kasing perang pambili. Regaluhan na lang kita sa Pasko, Jeff. Pero in fairness naman ka Ate Daisy, nireguluhan naman niya ako ng toy car na remote control ng Pasko ngayon. Kaya nakabawi naman siya. Dila-dila ka pa dyan. Hilahin ko yung dila mo eh. Naalala ko nung mga bata pa kami, kadalasan kami lang ni Jenny ang naiwan sa bahay. Sa tuwing aalis si mama o may pupuntahan siya. Jenny, Jeff, dito lang kayo ha. May pupuntahan lang ako. Huwag kayo lalabas ha. Pag may naganap sa akin, sabihin niyo wala. Kakaalis lang. Opo ma.
Pag umalis si mama, kadalasan nanonood lang kami ng paborito naming cartoon sa TV. At dahil di pa uso ang internet noon, kanya-kanya kaming hanap ni Jenny na mapaglilibangan namin noon. Kuya Jeff, tara laro tayo 10-20. May mahabang goma ako dito. Tara. Ha? 10-20? Pambabae lang yun eh. 10-20? Ayoko nga. Busy ako eh. Ayaw mo, di wag. Sa 10-20, tatlo dapat kayong maglalaro. Pero dahil solo lang si Jenny noon, naghanap si Jenny na mapagsasabitan ng goma tulad ng upuan at kung ano-ano pa. Huli ka. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kuya Jeff, tara. Laro tayo 10-20. Masaya to, dali. Ha? Sinabi nang ayoko maglaro niyan eh. Ba't bang kulit-kulit mo? Kahit kailan di ako maglalaro ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Minsan kahit ayokong laruin yung mga nilalaro ni Jenny, napipilitan na akong sumali para lang mag-enjoy siya. Pero parang ako yung nag-enjoy. Sa magkakapatid, hindi may iwasan ng asaran na may konting pikunan. Isang araw, kaming dalawa lang ni Jenny nakatambay sa taas ng bahay namin. Nakaupo lang ako noon habang kumakain ako ng paborito kong chichirya, habang si Jenny naman nagsusuklay sa harap ng salamin. At habang umungay ako ng sweet corn, napatingin ako kay Jenny habang nagsusuklay siya. Ang tingin-tingin mo dyan. Gusto mo dukutin ko yung mata mo? Lo, arte naman ito. Tingin-tingnan lang naman eh. Kala mo nabawasan siya. Nakaisip ako bigla ng paraan para lalo pa siyang asarin. Imbis na hindi ko na siya tignan, lalo ko pa siyang tinitigan habang umungay ako ng sweet corn. Sarap ng sweet corn. Isa pa. Ay hala, nagalit. Hindi naman ako tatamaan. Mama, si Jenny nang babato ng suklay oh. Jenny, Jeff, pag-uuntugin ko kayo dyan. Sumbong-sumbong ka pa ha? Ewan ko ba, ang sarap niyang asarin lalo kapag napipikon. Isa-isa nang umaalis sa mga kapatid namin sa bahay. Hanggang sa kami na lang ni Mama at Jenny ang naiwan. Hindi na rin masyadong nagbibigay ng sustento si Papa. Kaya si Mama na lang ang solong gumagawa ng paraan para may panggastos kami sa araw-araw. Naranasan namin paghatian ng isang latang sardinas. Minsan isang pakete ng noodles. May makain lang kami sa isang araw. Tara Jenny, kain na tayo. Naranasan din namin ni Jenny na mag-ulam ng toyo na hinahalo sa kanin. Sinasamahan din namin ng tigpipisong chichirya. Solve na kami nun dati. Doon namin na-realize si Jenny na mahirap kami kumpara sa mga kalaro namin. Yun din ang dahilan kaya lumaki kaming mahiyain. Pag inutusan kami ng mama namin, sumisilip muna kami sa labas kung may tao o wala. At kapag labas namin ng gate, nagtatakip kami ng mga mukha namin at lakad-takbo kaming pupunta sa tindahan para bumili. Napansin ni mama yung mga kilos namin ni Jenny noon. Kaya minsan pinapagalitan niya kami. Ba't kayo may hiya? May mga mukha naman kayo. Minsan si mama mismo nagpipilit sa amin na lumabas ng bahay. Dala rin siguro ng puberty kaya nagiging mahiyain kami habang lumalaki. And speaking of puberty, nasaksihan namin ni Jenny ang pagdadalaga at pagbibinata naming dalawa. Isang araw kami lang dalawa ni Jenny sa bahay noon at nagdodrawing lang ako sa papag namin. Nang biglang nakaramdam siya ng kirot sa bandang puso niya. Halata sa mukha niya na may sumasakit sa kanya. Kaya tinanong ko siya, ano nangyari sa'yo dyan? Para kang tatay na di mo malaman. Di naman ako natatay. Sa mga oras na yun, di ko talaga alam ang nangyayari sa kanya. Akala kong masakit lang yung tiyan niya o anuman. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nagmamadali na siyang pumunta sa CR namin. Hanggang sa may nakita akong patak ng dugo sa lupa na dinaanan niya. Pagkakita ako nun, kinabahan talaga ako. Naisip ko na baka natusok siya o nasugatan siya. Sa mga oras na yun, kinakabahan na talaga ako kung ano na nangyayari kay Jenny. At di ko rin naman alam ang gagawin ko. Hanggang sa maya-maya, nakauwi na si mama sa bahay namin. Mama, si Jenny po dinudugo. Andun siya sa CR. Halata ko sa mukha ni mama na nagulat din siya at nag-aalala. Bilang kuya, syempre nag-aalala din ako sa kanya. Maya-maya, lumabas na si mama, kasama niya na si Jenny. Okay na siya. Bili ka na lang ng napkin sa tindahan. Yung those days ha. Those days? Alam ko na. Saka lang nag-sink in sa akin kung ano talaga nangyari kay Jenny. Nakaka-proud lang bilang kuya. Nasundan ko yung paglaki ni Jenny. Mula baby pa siya hanggang sa pagdadalaga niya. Sabi nila, ang high school daw ang pinakamasayang yugto sa buhay estudyante. O Jenny, buti na padalaw ka. Malamang day of caution ka pa. Lo, tatanong lang eh. Pinapansin na nagpatuloy pa rin siya sa pang-aasar sa akin. Put! Jenny, ang galing no? Dati pangarap lang natin magkaroon ng malaking TV. Ngayon, meron na rin tayo. Oo nga. TV natin ng black and white, depokpok pa. Tapos, pag ililipat mo pa sa ibang channel, deplais pa yung pihitan. Sa ngayon, si Ate Daday at si Jenny lang ang nakikita at nakakamusta ko. At sa totoo lang, sa kanilang dalawa ko lang nararamdaman ang pagmamalasakit ng totoong kapatid. Ate Daday, salamat sa pagiging mabuting kapatid mo sa amin ni Jenny. Andito lang kami para sa'yo. I'm sure masaya si Mama at Papa na nakikita nila magkakasundo tayo.
Ate Daday, tandaan mo, dito lang kami ni Jenny para sa'yo. Mag-ingat ka lagi. God bless at mahal na mahal ka namin ni Jenny. May mga pagkakataon na minsan nakaramdam tayo ng inggit sa kapatid man o sa kapwa. We have to understand, sadyang may mga bagay talaga na meron sila at wala tayo. At meron din namang meron tayo na wala sila. Imbis na mainggit, maging masaya na lang tayo sa kung ano ang tinatamasa nila. Gawin na lang natin yung motivation para magpursige at magsumikap. Sabi ng mama ko noon, pag may gusto ka sa isang bagay, imbis na mainggit, pagsumikapan mo. Kaya naniniwala ako na mas masarap makuha ang isang bagay, lalo na kapag ito ay ating pinaghihirapan. Masarap magkaroon ng kapatid na totoong nagmamalasakit sa'yo. Kasama mo mula pagkabata, sa saya, sa hirap at sa ginhawa. Hanggang sa pagtanda nyo, yung di ka i-down sa halip, irerespeto ka at susuportahan yung mga pangarap mo. Masarap sa pakiramdam na magkaroon ng kapatid na tutulong sa atin nang hindi tayo susumbatan bandang huli. Di lang sa pinansyal, kundi sila mismong tutulong sa atin na mag-grow bilang isang individual. Kaya din pala kay EJ Rodriguez na nagboses sa karakter ni Yokify. Maraming salamat EJ At maraming salamat din sa lahat na nagpadala ng kanilang fan art. Sobrang huhusay at sobrang gagaling nila mag-drawing kahit sa murang edad. Maraming salamat. At sa lahat na nagpapa-shoutout at patuloy na sumusuporta kay Jepoy Animation sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, maraming salamat po. Especially sa Beloy family at sa mga anak ni Sheila Maribas. Thank you so much po. At sa anak ni Queen Charmin idol na idol niya raw po talaga si Jepoy Animation. Thank you so much po. Kay Pauline Muerong na gustong raw panoorin ng mga anak niya na 5 years old. Thank you so much po. At higit sa lahat kay Jaguar de Guzman na anak ni Jenny Esquino Francisco. Maraming salamat po. Sobrang idol niya raw po si Jepoy Animation. Thank you so much po.